Bigan, pagka number one ayan. Ang dami pong pumapasok na advertisers o commercials ano po. Kaya pagpasensyahan na po ninyo mga kuyang mga ateng ha. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since Magandang umaga Pilipinas. your touches thrill me like the rush Nauumay na po ba kayo sa impeachment na trial ha? rolling sea. Vice President Sara Duterte Carpio ha? It's too hard. Huwag kayong maumay, huwag kayong mag-alala. Aabot pa raw ng New Year yan eh. Diyos ko po. Ano ba naman ito, ha? Pwede ba bilis-bilisan? Ay, nako, hating-hati ang bayan, mga kuyang mga ateng. Sa ganitong panahon, ang kailangan natin sabi nga, Mama Bia Tan, ha? What we need is love. Ayan. Kailangan natin ng social anesthesia. Oo nga, ano ha? Ayan, biyernes na mga kuyang mga ateng. Thank God it's a Friday. Abay, tama na yung mga nakakasama ng pabigat ng dibdib. Ayan, hayaan mo natin yung impeachment. Tabi muna natin yan. Ha? Marites muna tayo. Marites, ito naman yung Maricon, ha? Diba, Maricon, ha? Maria Concepcion. Abay, ano bang gusto yung Maricon ngayon, ha? Sa showbiz, kayo talaga, ha? Abay, hindi mamatay-matay yung issue kay, ha? Mr. Pure Gold Jr., ha? Ang hirap din palang maging mayaman, ha? Pero okay na yung magkaroon ng, ha? At least mayaman ka naman, di ba? Itong si tagapagmana ni Pure Gold, ha? Itong anak ni business tycoon Lucio Co, ha? Ng Pure Gold, itong si Vincent Co at saka si Bea Alonso, ano? Alam niyo ba atin kung anong dahilan kung bakit ayaw, ha? Ayaw ni Tatay Lucio, ha? Diretsahan natin ba't ayaw kay Bea, ha? Ayan, mukhang hindi po yata, ha? Mukhang hindi yata peg si Bianan. Bakit? Ano ba meron sa parents ni Bea Alonso at ayaw ni Kapitan? Ay, Kapitan to.
Iba po si Lucio ko tsaka si Lucio Tan, ha? Ayan. Si Lucio ko po ay may-ari ng Pure Gold. Anyway mga kuyang, mga ating maganda umaga ko po si Deo Makalma. At welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Good morning Malacanang na imbagabigat Apo Presidente Bonget Marcos. Andiyan ka na ba, ha? Nakauwi na ba si Presidente Bonget mula sa Singapore, Miss Let, ha? Abay, Mr. President, 10 days na lamang po ay State of the Nation address mo na. Ba, tapos na ba ang ating speech, ha? Abay, sabi na ating bubit, Mr. President, ang laman daw ng kanyang magiging SONA. Ayan na. Asan ba yung aking ano rito, ha? Ayun yung folder dito, ha? Abay, ayan, naghihintay din kayo ng ha? Ng G's laman ng SONA ng Pangulong Marcos sa next Monday na po makuyang mga ating, ha? Ayan, abay, July 27. Ayan, kung ang sinasabi noon ng Pangulong Marcos na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ayan, sabi na ating bubit, tama ba, ha? Ayan, sige, banggaan lang ito. May ano ba? Sandali lamang, Edniel, ha? Ayan, mukhang ang laman ng SONA ng Pangulong Marcos sa July 27, ha? Ayan, may mga ipinakulong na kami. Ayan, may mga kung susundin, ito ba ang tema, Mr. Garcia, ha? Yung may-ari ng isang advertising company, si Mr. Garcia, Ayan, kaya lang nagkamali daw po dun sa tema ng SONA ng Presidente Marcos noong 2025 last year. Kasi inamin na bigo kami. Dapat huwag umaamin. Ayan. Ang tanong dito, dito ba sa susunod na SONA ng Pangulo, ayan, may aksyon na kami sa graft and corruption. May mga ipinakulong na kami. Ang tanong po dito, mahabigan, special mention na kaya, ha? Magiging special mention kaya ang dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, ayan, at ngayon Senator Marcoleta, ayan, at isusunod na nga ba si Pinsan Bonjing, Speaker Martin Romualdez, at naka-project ba nga ba? Nakalinya nga ba si Senator Alan Peter Cayetano? Daming bayan. Depende po yan sa resulta ng investigasyon ni J. Edgar Hoover of the Philippines, NBI Director Melvin Matibag. mukhang marami ang titibagin itong si Director Melvin Edgar Hoover Matibag, ha? Ayan, okay, ang tandem ng DOJ at saka Ombudsman, ha? Ombudsman Boying, ha? Ano ba ang pasabog mo bukas sa executive session? Ayan, ha? Plugging na yun sa programa nyo bukas, ha? Kaya number 1 tuwing araw ng Sabado ang executive session, ha? Senator JB, ayan, Kong Jonathan De La Cruz, ayan, Ed Javier, ayan, Inspector General Dodo Dulay, ayan, sino ba makasama dyan? Yan, si Pau Capino, ayan, so yan po ang aabangan natin, makuya, mga ating, ha? Siyempre, kinakabahan din dito ang Senator Alan Peter Cayetano, ha? Lalo na, may pronouncement na ang ang Malacanang, ayan, ang Department of Justice, ayan, na talagang kakalkalin daw po nila ang kaldero. Kakalkalin daw po nila, mahabigan, ang naging kontrobersya, anomalya, ayan, sa SEA Games hosting, mga projects, dyan po sa Central Luzon, mahabigan noong 2019, ayan. Kaya lang sabi ni Senator Alan, tapos na yan, ayan, pati si DPWH
Vince Dizon, ayan, isinasabit din. Mukhang mahaba ang tingin dito. Mukhang ang inaano rin dito ay 2028 elections, ha? May mga tibagan yata rito, ha? So yan po ang aabangan natin, mga kuyang, mga ating. Daming bayan. Ano nga ba ang latest sa Malacanang? Pero teka muna, ha, ERC, sino nga ba ang Malu, Yuel, sino ba ang ERC chairman, ha? Walang, akala ko ba extended ng 3 months ba na walang putulan na? Mukhang binabali, wala na Meralco ang ERC, ha? Ayan, abay, Joe Saldarriaga, ha? Ayan, gasmati ang inyong mga tauhan sa Meralco, ha? Abay, may tumawag sa akin, nag-text sa akin kahapon. Sabi niya, akala ko ba walang putulan ng kuryente, pambihira. Hindi nga ako nabigyan ng disconnection notice, ha? Na-delay lang ang bayad ko ng kuryente sa Meralco ng more than 1 week, ha? Abay, pinutol na kahapon na aking kuryente. Alang niya, akala ko ba walang putulan, ha? Ayan, Joe Saldarriaga, ha? Ayan, pasay yung nagre-reklamo sa atin, ha? But ang bilis daw ng putulan, ayan. Samantalang ang increase, ayan. At pagkatapos hindi pa nga ba may paliwanag ng Meralco, ha? Kung bakit bigla ang halos na doble ang singil ng kuryente ng ating mga consumers. Daming bayan. Pero back to reality po tayo, mga kuyang, ha? Abay, tama ba? Aabot ng baka 9 to 10 pesos ang increase ng oil price increase sa Martes. Next week, pambihira naman ito. Gasolina, 4 pesos. Ayan, kerosene, 11 pesos per liter. Kaya ngayon pa lamang po, mga kuyang, mga ating full tank nyo na. Daming bayan. Ano ang nangyari sa Balintawak, Val Gonzales? 4 na sasakyan binangga ng SUV sa EDSA Balintawak, ha? 8 katao ang sugatan. Val Gonzales, please come in. Val, anyari? Mayor, isinugod sa East Naku, Avenue Medical Diyos ko. Center, 8 katao, matapos na salpukin ng isang SUV ang 4 na sasakyan sa northbound ng EDSA Balintawak. Ito'y sa bahagi ng Oliveros Drive dito sa Quezon City. Initial na investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1, nawalan ng kontrol sa manibela ang SUV at unang salpukin ng pickup. Ayon sa driver ng pickup, nagpaikot-ikot pa ang SUV ng ilang beses bago tumbukin ng taxi at 2 motorsiklo na nasa likuran nito. Kabilang sa 8 nasugatan ang 3 sakay ng SUV, taxi driver at 4 na sakay ng 2 motorsiklo. Nabasag ang windshield at nagkandayo-piyopi ang bubungan ng SUV. Matapos ang salpukan, nagdulot naman ng matinding traffic ang aksidente na sumakop sa 2 lane ng northbound. Iniimbestigahan pa mayor ng QCPD ang naturang insidente. Ako si Val Gonzales, DJ Rachel ng Val, anong SUV yan? Asan yung driver ng SUV? Ba't niya binangga ang mga ito? Ba't niya inararo ang mga ito? Nagmamadali ba? Nawalan ng kontrol na naman? O anong dahilan? Nawalan daw ng control, Mayor, doon sa manibela, yung driver ng Honda HRV yan, Mayor, yung 3rd generation na model. Honda HRV. HRV? Okay. HRV. Yan niya yung kulay itim. Asa yung driver? Yung driver, Mayor, halos hindi makausap kanina ng mga tauhan ng Quezon City Police District Traffic Sector 1 na iniimbestigahan ngayon, Mayor, dahil kabilang din siya dun sa nasugatan. Pero, minor injuries lang, Mayor, at nasa ligtas ng kalagayan yung iba pang mga sakay ng 4 na sasakyan. Yung 4 doon 4 na katao ay magkaangkas dun sa 2 motorsiklo, Mayor. Ayan, at least walang namatay. Anyway, sige, dagukan na lang. Sermon na lang yung driver ng SUV. Ang bira, oo. Di nag-iingat. Ayan, sa bagay, aksidente yan. Minsan talaga, pag aksidente rin, Val, di mo rin masasabi, ha? Pero dapat ingat. Lalo na, Mayor, yung insidente ng
nangyari, dakong alas 5 pa ng madaling araw. Naku. Kanina, Quezon City. Para tinagmamadali ang mga tao dyan. Oo. Correct. Oo. Masyadong maluwag pa yung bahagi ng northbound ng EDSA kung saan nangyaring insidente. Pero nagdulot ito ng traffic matapos nga itong nangyari, nasalpukan o salpukin ng SUV yung 4 na mga sasakyan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Sandali lamang let mula sa Malacanang. Ito mo ng report ni Edniel Parosa. Naku, paano ito ha? Walang pasok sa eskwela ngayon ng mga bata sa 4 na eskwelahan sa Mandaluyong dahil may bomb threat. Alang hiya Bakit examination period na ba? Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay, 4 na eskwelahan sa lungsod ng Mandaluyong ang pinulabog na bantang pagpapasabog ngayong araw na ito ng Biyernes, Wow. 17. Batay sa kumalat na bomb threat sa social media, tama yung mga eskwelahan ng Eulogio Rodriguez Integrated School o ERIS, Mandaluyong High School, Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School. Una lang nagnegatibo sa bombang Mandaluyong Elementary School na inspeksyon ng K9 unit ng Mandaluyong Police. Pasado hating gabi kanina, ngayong umaga binalikan naman ng pulisya itong Mandaluyong National High School sa Reverend Aguipa Street na nagnegatibo rin sa bomba. Dahil sa bomb threat, suspendido ang face-to-face classes sa mga napangalan ng paaralan at pinauwi na rin ang mga pumasok pa rin estudyante sa Mandaluyong National High School. Pero batay sa anunsyo ng bawat eskwelahan, tuloy ang asynchronous classes ngayong araw na ito ng Biyernes. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Reynan Tam, kagabi pa kumalat na naturang banta pero idineklara itong lahat na negatibo ngayong araw. Mababasa sa itinapasa-pasang personal message sa social media, ang naturang banta wala sa nagpakilalang galing daw sila sa iba't ibang grupo na galit sa pamalaan. Ura ng sinabi ng Department of Education at kila National Police na kanilang sineseryoso ang kahit anong bantang may kinalaman sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga learning institution. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Paano ipinadala yung bomb threat, Edniel? Text or email o ano? Sa Messenger. Kumalat, sa Facebook Messenger. Facebook. Yung mensahe. Oo, nakadetalye doon yung 4 na eskwelahan at ang sinasabi, sila raw ay kakaibang grupo na galit daw sa Pangulo. Yun yung eksaktong termino na binanggit. Kaya sabi gano'n, kung gusto raw mabuhay, wag nang pumasok bukas. Hindi na nagpatumpik-tumpik yung pamalaan. Alas 12 pasado kagabi, madaling araw, unang inspeksyon itong Mandaluyong Elementary School at tuloy-tuloy na. Sinulid yung 4 na eskwelahan at negative naman daw lakay as per Mandaluyong Police. Pero still, yung mga pumasok sa estudyante ngayong umaga, kanina may naabutan pa tayo sa Mandaluyong National High School, katabi lamang ng Mandaluyong Elementary School, pumasok pa rin dahil walang abiso kahapon. Pinauwi na rin sila kahit nag-negative sa bomb threat sa kanilang eskwelahan. Okay, buti naman. Maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, lakay Dayo. Happy birthday. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa, at thank you sa pagbate. At standby, Leta Narciso, ha? Abay, dumating na ba ang Pangulo? Ano oras ba dumating si Presidente kagabi? Kahapon o kagabi? Ayan. Abay, attend ng graduation? Aba, saan graduation yan? Damdamin Bayan. At ang tanong dito ay tapos na ba ang kanyang speech sa SONA, ha? At meron nga bang isusunod pa nga senador na aarestuhin, ipapakulong? Naku, talaga naman ha? Kaya tuloy naggagalaitin na ang Senator Alan Peter Cayetano, ha? Abay, mukhang nga siya ang tinatarget, ha? Lalo yung SEA Games controversy mahabigan ng 2019. Abay, pasok sa plunder, ha? Ayan, 50 million. Diyos ko. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Medas Marquez, idol. Ako yung gigolo. Ayan. Justice Gaerlan, oras mga mista. Ayan. Mista Chito Trinidad Edwin Ernie, oras alas 8:34. Ang oras na yan. Leta Narciso mula sa Malacanang, standby Ninong Sherwin. Alam po niyo mga ating sa hirap ng panahon, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan po ang nagiging mabilis na paraan para
makaraos. Pero mag-iingat. Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapa-click kayo ng link para daw ito i-claim para daw ma-process, naku, ingat po ha. Scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya ingat ha. Huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details tulad ng card number, login info, at syempre yung OTP, one-time password. Yan po ay mahalagang paalala mula po sa BDO. RH number 1 na naman! Malungkot pa kayo mga kuyang, mga ating mga misis. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay! At good Uy! morning... Walang Bakit? niya ka. Bakit? Saan ka ba maliligo? Ba't ka nakatapis? Ang bihira, ginulat mo. Ang bihira to. Ikaw naman Pati yung kanina damit pa ako nandito sa harapan mo. Para ka nakatapis lang Hindi, Ayan, ikaw naman. Ano ka ba? Pag tinignan mo yan hanggang baba, maganda yan, Lakay. ganun ba Dito yan? kasi ganun yun lang yung design niya. Akala ko. Pero sa baba, naka-asymmetrical yan. Akala ko yung para kayo napapanood namin sa Chaparral nung araw eh. Ano yun? Naliligo sa stage. Magkukote na ako. Ayan. Pero good morning, Good Lakay. morning, Sister L. Ginulat mo naman ako. Gulat na gulat ka You're ba? so gorgeous, Sister L. Siyempre, thank Alam you, ba ni Lakay. architect yan? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, nakikita niya to bago ako umalis. Ganun ba? Diyos ko. May ano to, Lakay, may go signal. Sabi ko naman sa'yo, sobrang supportive ng aking husband. Ganun ba? Mamaya, may mapasugod na naman dito. Oy, Ano ba yan, Lakay? Babati muna ako. Bumati ka Nakakaano muna. naman to sila. Masyado ka naman sexy yung suot mo eh. Kasi thank God it's Friday, Lakay. Ayan na, mamaya si parang Manding, tatakbo na naman sa TV yan. Si Kuyang Alex Guo, pagka narinig kong sexy ang suot mo, biglang nagbubukas ng TV. Ha? Itong mga lolong to. Good morning Good sa morning, mga Sister L. Tsaka sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Lakay. Good morning po. Diyos Marhay na aga sa Indogabos, lalo na po sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, lalo na dyan po sa Albay. Alam mo, Lakay, kahit araw-araw ko nang binabanatan, may nag-message. Sabi ano ba sabi? naman Sister L, parang wala namang nangyayari. Manhid, makapalang mukha, walang kwenta. Hindi talaga sila matitinag. Ang kuryente pa rin po dyan sa Albay. Patay sindi, walang kwenta, mahina ang supply. Ayan, sino talaga may, anong pangalan nung si Attorney Francis Juan ba yun sa ERC? Hawak din ba niya ang mga electric cooperative o National Electrification Mukhang, Administration? Ano siya, Lakay, NEA talaga ang under niyan. Yung mga, lalo na yung sa mga malalayong lugar. Sa kanila yan, Lakay, lalo na sa mga barabarangay. Lalo na yung pagmomonitor sa mga line enhancement, yung mga dapat, Lakay, palitan na dahil masyado ng maraming consumers, pero yung linya kinukulang na. Kumbaga, Lakay, yung voltage mahina na kasi ang dami ng consumers. Pero hindi pa rin nila dinadagdagan yung mga lines. Di, huwag natin tantanan yan. Hindi naman kayo tatantanan. Sabi nga ni bossing Mike Enriquez, pero sandali lamang, Sister L. Abay, kanina pa naghintay ang report mula sa Malacanang at ang Pangulong Bongbong Marcos na dumating na pala galing ng Singapore. Yes. Ay may aatenan na graduation. Ayan. Yes, at May kasi simula pala ng opening ng classes graduation na kaagad. Ibang graduation ito, Lakay. Hindi ganun to ba? yung normal school. Dahil si Pangulong Bongbong Ay, teka, Marcos. bago yan, nakot sandali lamang
Sister L, ayan, let ha, kasi hindi ako mapapatawad na pagka hindi ko nabanggit eh. Sabi niya, Sino? Kuyang, ayan, sabi ni Kuyang Rene Casibang Pacquiao, ayan, pakibahati naman si ating Judy ng happy birthday ngayon. Oh, Ayan, happy birthday po. wala akong regalo sa kanya kundi ang pagbati mo on air. Ayan. Nakalibre Ating Judy Casibang, happy birthday, sabi ni Kuyang Rene, pero huwag kang maniniwala dyan. Ayan, baka masurpresa ka, ha? Ayan, baka mamaya may biglang darating na Toyota race, galing Ayan. Toyota Alamang dyan, ha? Ano mo na naman. Ang dami nang napahamak dahil Ay, sa'yo. ganun ba? Napasubo pala. Napipilitan bumili ng Oo, kotse, ha? lakay. Ito na, sige, Silet. Nasaan ba Silet? Puntahan muna natin ang report ni Miss Let si Pangulong Bongbong Marcos sa panauhin sa graduation ng Philippine Merchant Marine Academy. Oh. Saan to, RH14? Sambales ba yan? O dito lang sa Manila? Alamin natin lakay. RH14, Miss Let Narciso, Miss Let. Sister Ella Kay, agad sasabak sa aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isang araw matapos bumalik mula sa kanyang working visit sa Singapore. Dadalo ang Pangulo sa commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Yun. Ang salighirang class of 2026 ay binubuo ng 355 maritime cadets. Ilan sa kanila ang magsisilbing Philippine Navy Reserve habang ang iba ay papasok sa commercial shipping industry bilang mga marino. Lakay? Ito ba yung mga isasabak sa Strait of Hormuz? Lakay, yung mga papasok sa Yung mga seafarers natin, ha? Oo. Yes. Yan ang mga... Lakay, mga Pilipino talaga. Ayan. Ay, good morning, Mr. Chris Acosta. Ayan. Ayan. Okay, proceed. Yan lakay, yung aktibidad ng Presidente ngayong araw ng Biyernes pagkatapos ng dumating kagabi lakay, ayan, mula sa Singapore na ibinida ang matagumpay na kanyang biyahe. Wala pang tulog, nakatulog na ba na mahimbing, ha? Ayan. Nakatulog naman siguro ng ilang oras. So, anong oras yung graduation dyan sa Philippine Merchant Marine? Alas 9 lakay ang graduation. At 11 o'clock. ang valedictorian ng salighirang class of 2026, si Midshipman First Class Alan J. Humanoy ba to o Jumanoy ng buo? Oh. Parang counterpart din to ng parang PMA, PNPA. Ito naman sa mga marino. Ayan. Ilan ng graduates? Ilan ng 355 lakay. Dami. 365? 355. 55 ba? Dami, Magiging marino lahat ang mga ito, ha? Ayan, yung iba, papasok sa Philippine Navy. Oo nga pa, Philippine Navy, ha? Coast Guard, ayan, oo. Isasabak sa West Philippine Sea, ayan. Oo, pero dami ng Filipino seafarers, talagang marami yung gusto sa shipping industry. Ayan, kailangan natin sila, kailangan natin i-depensa ang ating territorial waters, dahil ginagawa ng unggoy ang mga Pilipino ng China. Ayun lakay AI ba yun? Tapos Quinator Cannon. Oo nga. Pero ang tanong dito, ito ba gawa ng mga Chinese o gawa ng mga makapili? Ayan. Makapili. Mga Pinoy na hindi lakay, pinalabas sa sa China yun ganun ba? Okay. Sige, ayan. O nga pala, ano reaksyon ng presidente dyan? Napanood na ba yan? Yung Sa ngayon, wala pa lakay. Kailan ba ito lumabas? Mukhang kahapon. Parang kahapon lang, Miss Let. Oo, pero pinalaga na yan ng DFA. Ayan, ganun ba? Ayan, buti naman, ha? Ayan. Okay, ngayon Miss Let, ngayong July 17, 10 days before SONA. Ayan, tapos na ba ang SONA ng presidente? Ayan, tama ba? Ha? Ang laman ng speech ng presidente SONA ay may ipinakulong na kami. Ayan. Babanggitin ba yung mga senador? Ayan. Anong tip ng bubit mo dyan? Pwedeng ganyan lakay kasi di ba lagi namang naitatanong kumusta ba? Kasi syempre ang kukumustahin talaga yung tumatak na sa speech na yun ni Presidente nung nakaraang SONA kung may nahiya ba dun sa kanyang mga binanggit. Ang sabi ng Malacanang lakay ay ongoing pa yung investigation dun sa iba pero gaya nga ng sabi mo may mga nakakulong na, may mga nakasuhan at may mga kakasuhan pa. At isa pang tanong ko ulit, ihahabol ba si Senator Alan Peter Cayetano?
Grabe ang Edgar Hoover of the Philippines. Ayan. NBI Director Melvin Matibag mukhang titibagin ang Senator Alan Peter. Di nga daw sila matitibag eh. Ganun ba? Oo, ang sabi naman ng palasyo dyan lakay ay kung walang dapat katakutan, hindi dapat maintindihan. Yes. Senator Alan. So parang sabi, go, go, go! Oh. Parang gano'n na nga. Pero teka muna, ayan, sino ba ang writer ng presidente? Sino bang gumagawa ng kanyang SONA? Nakapagsabi na ba ng performance report ng mga cabinet secretaries? Siya mismo lakay daw ang nagsusulat. Ang sabi nga ay tinatapos na lang yung kanyang speech. Pero yung, syempre, nakausap yung mga miyembro ng gabinete. Pero hindi lang naman daw ngayon yun. Kasi regular naman daw na nakikipag-usap lakay sa kanyang gabinete si Presidente. Syempre, para kumustahin yung mga accomplishment nila. Ayan, sinong gumagawa ng mga punchline? Ayan, parang parang Mahiya ganyan. naman Ayan. kayo. Mahiya naman kayo. Si Dave Gomez ba ang gumagawa niyan o si Mr. Garcia ng anong advertising company itong si Garcia, yung director ng BCDA? Nasa BCDA yan, kasama ni Henry Uri yan ha. Ayan, yan pala ang kumamada ng SONA ng presidente noong 2025. Ganoon ba? Hindi nila sinishare na yung mga ganyan lang. Ganoon ba? Basta na sinasabi, si Presidente ang nagsusulat ng kanyang speech. Ayan na. Basta ang inaasang lang namin ni Sister L dito sa damdaming bayan ay sana ay huwag din kalimutan yung mga involved pang contractors na special mention pero dalawa lang ang nakasuhan. Ayan. Nasaan yung iba? At ang big Yung fish. iba lakay ay, yung kasama kasi ito sa special report ko, yung iba lakay ay nakasuhan din sila. DTI ang nagkaso sa kanila sa PICAB lakay. Kaya lang yung resulta kasi ng investigasyon na yon ibinigay sa ICI pero hindi kasi isinapubliko. Ano yung investigasyon? Naging house-show? Ayan. Hindi. Lakay. Mukhang kasi yung mga inimbestigahan na sinabi ng presidente na eto ang flood control king. Na-absuelto. Nabigyan po ulit ng lisensya. Back to work. Kaya na. Ganoon ba? Kaya magdududa ka talaga si Miss Let Ayan. May proseso pala ng dyan, yung pag-blacklist. Tapos iniisip natin kasi na, halimbawa, sinabing blacklisted na, wala na talaga. Pwede pala yun na isang taon lang na blacklisted. Yun na nga yung Tapos may time lang, may timeline. Pero although meron talaga na mga lifetime na nabana. So hindi lang natin alam kung gaya nga nung sinasabi mo lakay, tayo ng ibang kumpanya tapos nabigyan ulit ng lisensya. Under ibang pangalan. Pero siguro yung kailangan silipin. Pero ang tanong dito bakit yung mga umamin na? Ayan. Wala na tayong narinig. Ayan, nagkaayusan ba? Ayan, diretsahan na natin. Nagkaayusan ba? Ayan. Bakit si Diskaya lang? Ayan. Bakit yung mga sinasabing mas malalaki? Ayan, ang nakurakot. Sabi, nagsoli daw. Asan sinoli? Magkano? Ayan. Parang ang sinasabi ni Diskaya, through his lawyer lakay, naalala ko na bakit siya na madami siyang isiniwalat, siya yung ikinukulong. Bakit daw nagpapakaanes siya daw yung kinulong. Ayan. Yung mga tatanong na naman. So, yun lang, nagtatanong lang naman. Yan. Bakit pero sana isinapubliko kung nasa ICI lakay. Sana for transparency, alam ng public anong nangyari, di ba? Parang publicity ng nangyari kay Diskaya. Ba't hindi ganun ang gawin? O si ganito, o si Sally Santos, yung umamin na ghost project yung magawa sa Bulacan. Ayan, nasa na siya? Ano update? Mga tipong ganun ba? Yung Sims lakay at saka yung Wawaw na binabanggit mo, na rin sila? Lifetime ba na rin sila? Ganun ba? Lakay. Small time pa kumpara dun sa number 1. Yung number 1, anong milagrong ginawa nitong si Legacy Corporation? Ayan, Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Yun. Sabi, sana all. Yun lang naman, nagtatanong lang tayo, Sister L. Sana nga ay
mabanggit din ng presidente na ayan, tama, yung ilang Update senador lang natin, kung ano na update yung lang. nangyari Oo. doon sa mga binanggit Yung niya. mga kasabwat, ayan, mamaya papasadahan namin yan. Oo, kasi ang kinasuhan ng DTI sa pickup, tapos yung resulta noon, sinabit sa ICI. Tapos di ba yung resulta din ng investigasyon ng ICI, hindi naman isinapubliko, binigay rin sa ombudsman. So, yun lakay. Kaya hindi natin alam kung ano yung nangyari sa- Hingan natin si Ombudsman bukas, Boying sakto, nandito. sa executive session. Baka sa kanya na dapat kumustahin. Ibang Ayan, sinasabi, anong tawag nga? Yung nagsole, anong term doon na ginagamit? Ano ba tawag doon? Ano na? Restitution? Ayan, Ayan, restitution. restitution. Ayan, Pwede pala yun. Pag nagsoli ka, okay na. Ayan, magnako ng 10 bilyon. Isoli mo kala 500 milyon. Ayan, solve Safe ka na. ka na. Katulad nung isa, boss, sige magsusuli po ako, pero magtira naman po kayo sa akin. Yun ba yung may pa-allowance? Ayan. Sa kaso ng mga di ba lakay na pinag-aaralang gawing state nila. Ayan. Okay. Okay nga ron. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Ano man ang mangyari, mga kuyang, mga ating abang ituloy po ang pamigay natin ng aginaldo dito sa DZRH. Kahit tapos na po ang anniversary ng DZRH, 87th year anniversary. At kahit tapos na po ang aking birthday, bukas po ang tanggapan. Ayan. At lakay. Sabi ni Rico James. Maraming salamat kay Mayor Zenny Mendoza. Ay, oo, maraming dahil meron salamat pa po. siyang pa-birthday sa'yo, lakay. Ba, Ang sarap ng tawilis, lakay. Ganun ba? Grabe. Love you, Dr. Mayor Zenny. Tsaka ang sarap ng lakay, ng lumpiang toge. Ayan. Akala ko yung perdigones. Masarap din ang perdigones ni Ate Dulce. Kay Dulce ba yung perdigones? Ipinagluto ka niya kasi birthday mo. At muli po, maraming salamat sa mga nakaalala. Ayan, mga bumati. At sobra naman kayo. Ba, nagpadala pa. Ayan, parang itong si Mayor Zenny, may pakain pa. Yes, Ayan. Itong si parang Darly Deroca, aling Legias Lechon. Nagpadala pa ng cholesterol-free na lechon. Ayan, kaya tuloy... ang sarap ng lechon nila, lakay. Kaya tuloy binagyo. Ayan. Sira yung diet eh. Ay, teka muna, ito na sinino ng bayan. Pero ano nga ba ang word of the day? Eto muna. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component. Eto na! At eto na lakay ang ating word of the day sa mga nakababad online. Alam na alam nila ito, trending to, na nagkakalat sa social media lakay. Yung picture nito, ang ating word of the day ay monkey. Siyempre sa Tagalog niyan, unggoy. Sa inyo lakay nung Alam ko, unggoy din eh. unggoy. Alam mo sa amin kung ano yung unggoy. Ano yung unggoy? Utong. Sitaw sa amin yan eh. Ayan, Sa amin lakay, utong is Utong. unggoy. Oh, Yes. ganun ba? At ang konteksto po niyan, bakit yan ang ating word of the day, ay ito lakay, parang pinalagan or sinupalpal ni DND Secretary Teodoro. Oo. Yung ipinalabas ng China Daily na video na mukhang ang pinapalabas nila lakay, yung mga Pilipino, ginawa nila ng image as unggoy na nakabarong Tagalog at nakasalakot. Oo, 'di ba? Tapos ayan winatar canon, 'di ba? Ayan. Napakatarantado talaga ng China. Ay, sorry. Pasensya na po. Hindi kasi lakay, tingnan mo yan. Tapos pinapakita nila. Grabe, Ayan. Anyway, yan ba galing sa official Ayun lakay, tingnan mo. Meron kasi siyang narrative. May narration siya. May kwento siya. may kwento siya. Ayan. Tapos tingnan mo, start singing pa daw. We attempt to bypass China talaga and naman. initiate the so-called maritime
delimitation talks. Ayan, ipadala sa UNCLOS yan. Ayan. Grabe siya lakay, ano. Sa United Nations, ayan. Ayan. Galing ba sa official ano ba yan? China Daily yan lakay eh. China Daily yan. Officially, stand ng gobyerno yan ng China yan. Oo, Ayan. pero ang lupit nila lakay eh. No? Ginawa tayong unggoy. Ay, nakatala. Kaya pala, di mo masisirin si Secretary Gibo, ha? Ayun, kita mo, umuusok ang bumbunan, namumula, ha? Mistiso pa naman. Mistiso pa naman. Ayan, pero teka muna, eto na. Ayan, so yan pala ang context niyan. Yes, lakay. Pero nerto muna mahabigan ang ano man ang mangyari. Tawagin man tayong unggoy. Ayan, trabaho lang. Ayan, panindigan natin ating mga karapatan. Kaya kailangan panindigan din natin na Sister Elle. Kaya tapos na ang anniversary, tapos na ang birthday ko. Ayan. At papalapit na ang Pasko. Mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ito na lakay, ang ating ninong ng bayan para sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak at nandyan ang ating ninong sa barangay 662 Cristobal sa Paco, Manila. Ninong Sherwin! Yes, magandang umaga, Lakay Deo at Sister Elle, hindi pa tapos ang birthday mo, Lakay, dahil may babati pa sa'yo. Aba, Nakikita niyo siya pero hindi niya kayo nakikita. Yan, magandang umaga po, Lola. Happy birthday. Magandang umaga din po. Belated happy birthday po kay Lakay Day. Ay, thank you po, hello po, Lola. Ate Lola. Ayan. Ano pong pangalan po ninyo? Elena Manlangit po. Elena Manlangit. si Lola Elena. Ayan, pero ang ganda ng book nyo, ate, ha? Oo nga, Ayan. silver. All white. Hindi na po ba? Para kayong sa Frozen. Si Elsa. Parang si Elsa sa Frozen. Ayan. 81 na po ako eh. Batang-bata pa kayo, Lola, ha? Ayan, parang 60 lang kayo, ha? Ayan. Palagi ko, 40 plus lang kayo, eh. Times 2 pala. Ayan. Kumusta pa kayo, ate, Lola? Ayan. So, ano pong ginagawa po ninyo? Ala po, nakikinig ho sa radyo palagi, maghapon. Ganun po ba? Hanggang sa gabi po. Ayan. Pagising pa lang daw, Lakay, ng alas 3 na madaling araw, binubuksan na ni Lola Elena yung kanyang radyo. Ayan. Hanggang gabi po yan. Ayan. DZRH lang. RH lang po. Opo, ayan. Lola, ano po nangyayari sa paningin po ninyo? Inborn po ba yan? Meron po congenital cataract po. Naoperahan po naman kaya lang po. Opo. Bumalik. Napabayaan ko po. Akala ko po okay na yung ganun eh. Oo. Yun bala, kailangan ma-check din. After, mga tagal din naman po, mga 30, mahigit na 20 years din na ano ko bago bumalik. Ayan. Hindi na po pwede. Ganun po ba? Ayan. Kasi may sa age siya talaga. Sa age ba yun? Hindi na pa Pwedeng pwede operahan. Tsaka dapat po napapalop. Nag-oblong na po daw po yung patak ko. Ganun Naipaling ba? tayo ng kanan. Papunta na po tayo sa pader ng barangay. Hindi ko alam. Ayan. Na po tayo. Ayan. Dahil, Ayan, nakaharap na si Nanay Elena. Ayan. Pero ganda nyo pa rin na Oh, tsaka ano siya lakay, hindi siya mukhang 81. Ayan. At tsaka, ayan. Siguro nung kabataan nyo, artistahin po kayo. Ayan. Malamang sa malamang lakay. Ayan. O parang Lakay, ang mga mata ni Mona Lisa. Ayan. Mata ni Minggita. Ayan. Ay, Dr. Minggita Padilla, good morning. Ayan. Dahil, Lakay, tanong na natin kung sino paborito niyang announcer sa DZRH tuwing umaga. Si Lakay Deo I Makalma. love you, Ate Lola Elena. Bigyan ka agad ng premium Bigyan si Lola. agad, Ninong. Dahil dyan, Lola Elena, meron kang 1,000 pieces. Yan po, para sa Salamat iyan. po. Ayan. Salamat po. At dahil may konting kapansanan po yung inyong mga mata, Lola Elena, ayan, para hindi mag-dry, ayan, bigyan mo ng pambili ng Aymo o kaya Vicin. Hanggang mo na 1,000 1,000 pa, Ninong. Isa pang 1,000 pieces para uli sa iyo, Nanay Elena. Maraming salamat Ayan, ayan, Lola. Ayan, oo. At siyempre, pahulaan mo kung alam Oo, niya yung para may- ating word of the day Para may ngayon. kapalitan yung radyo niya.
Monkey po. Ayan, Aba! Monkey. Alam na alam. Ayan, alam na alam ni nanay. Ayan. Yan, dahil dyan meron kang mission component natin ng alagang alagang maaasahan. At syempre, meron ng pampabango ng iyong mga damit, ang Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, maamoy kapag inalawa ng ang ating mga labahan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi lang yan, meron kang Deezer H t-shirt, meron ka ring Deezer H, ACS. Kaya mo yan, Ninong. At syempre, matitigil na po ang kahirapan at muli kayo makakakita kapag kayo ay ngumuya ng Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated. Mula kay Ninong Maraming Richard C. salamat po. Ayan, wala Sa po. DCRH. At Ayan. happy anniversary din po. Maraming salamat, Lola Elena, ha. Ayan, maraming salamat stay po. strong, stay healthy, Lola, ha. Ayan, and stay beautiful. Oo, naku, maraming salamat din, Lola Elena. At syempre, naku, may papabati lang dito lang kay happy first anniversary sa Skin Global Empire Ramos Branch. Kaya dyan sa may Raintree Mall Drive, Cebu City, nagpapabati sila Dr. Clint Banaay and si Dr. Bert Santos. Happy first anniversary sa inyo. Pero ito na, ang pinakamasaya mga nilalang ngayong umaga dahil nanalo sila ng iba't ibang pa-premium para sa Deezer H Toda Max promo kasama ang mga miyembro ng Uno Crispa Toda dito sa Paco, Maynila. Ano, Crispa Toyota? Ayan. Crispa Toda. Crispa Toda pala yan. Akala ko Crispa Toyota na. Ayan. Head. Toda, todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At eto na lakay ang mga magkakamit ng boundary nila ngayong araw dahil 5 tricycle drivers ang magbibigyan ng tigi 1,000 sa ating DZRH Malacash Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Labang linis, labang bango. Ninong Sherwin. Yes, Lakay at Sister L, eto na nga mga nagagawapuhan ng mga miyembro ng Uno Crispa Toda na nanalo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat sa DZRH. Yun, muntik pa magsabay-sabay Sana nagsasabay-sabay kayo, no? Okay, eto naman ang mga nanalo ng Deezer, ng Pride, Calamansi and Jasmine. Maraming salamat ACS at DZRH. Yun, mga maglalaba. Maraming salamat po. Yan, mamahalin na kayo ng mga misis nyo, may iuwi kayong sabon. At eto, mas lalong mamahalin na kanilang mga misis dahil mag-uuwi ng 1,000 boundary. Maraming salamat sa ACS at DZRH. Yehey! Sabay-sabay! Para may galit. At syempre, congratulations sa mga nanalo sa ating papremyo ngayong umaga. Hatid sa atin ang Pride, Calamansi and Jasmine. Dito po yan sa Crispa Toda sa Paco, Maynila. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Maraming salamat, Ninong Sherwin. Sabi ito mga kuyang natin Nelson Yao, ha? At Jun Samaniego, ha? Grabe ko sa DCRS, parang Paskong-Pasko na talaga, ha? Siyempre, yan po ay utang na loob namin sa inyo. At siyempre, lalo na po sa aming mga advertisers. Na talagang pagka number 1 talaga. Ayan, bumabaha po ang mga advertisement dito sa amin. Kaya tuloy, konti na lang yung program. Hindi naman. Pero siyempre lakay thankful tayo kasi dahil sa kanila ay napapamahagi din natin sa ating mga viewers at listeners at yung saka blessings. hindi lang yan, yung mga advertisers natin galante. Yes! Parang mga GI, ha? Galante Ilocano, ha? Ayan. Nagpapa-advertise na sila, namimigay pa. Oh, saan ka pa? Saan pa kayo, ha? Dahil lakay ngayon
ngayong 160 days, 14 hours, 45 minutes, Pasko na. Ilang days? 160 days. 100, bilis yes, talaga lakay. ng Kaya naman, kiniklaim ko yan, tayo ang kauna-unahan na radio station na mayroong Christmas countdown. Gayahan na nga. Dati yung countdown natin, may sponsor pa yan. Neil Perez, sa sponsor natin ng countdown. Dapat meron lakay. Baka naman, may nakikinig dyan. Nag-countdown ako, may sponsor tayo yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning mga kuyang, mga ating. Maganda umaga pala sa ating mga kapatid ng mga Muslim dyan sa Barm. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dahil nagsimula na ang campaign period. Ay, yes, lakay. Ayan. Kaya lang si Governor Sakurtan, hindi natatakbo. Ayan. Parang wala na nga lakay. Humiwalay na ang sulo sa Barm. At sana sa mga magkakalabang mga kandidato dyan, dahil pare-pare ko yung mga armado, ayan. Wag nang magkagulo kasi ang sana hirap sa lugar nila lakay, ano? ayan, Laging merong armed conflict. Sana naman wag magpatayan. Yes, ano lang, peaceful election. At sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay mga kuyang maateng, ayan, good morning, kuyang member of the parliament, ayan, hindi ka na MP kuyang Nabiltan. Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Oy, Babetro na Naidas, dyan sa Davao, kailangan nyo rito manang Bing Adalin. Kasi malaking tulong ito, kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Saan pa kayo, Ayan, Kuyang Jimmy Ocampo, ayan, Kuyang Joseph Javier, Abay, Direktor Popoy Tarok, Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan natin ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ating mga sarili. Ayan, alam nyo naman ang N+ Gold. Full pack sa vitamins and minerals ang N+ Gold at tamang-tama sa pangangailangan nating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad, kaselo lagmay. Kaya pag uwi mo mamaya, kabsat, mamaya, dumaan ka muna sa Mercury Drug na malapit sa mag-uwi sa inyong magulang ng N+ Gold. Yan ang tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby sa ating mga reports at mamaya may mga bisita tayo, Sister L, mga doktor. Ayan. Kailangan sa hirap ng buhay ngayon, kailangan alagaan natin ating kalusugan. Ayan. At siyempre yung safety rin. Kaya may mga kumpanya, Sister L, may mga in-house doctor sila, mga nurses, mga ganyan. Ayan. Para dapat maalagaan din ating mga empleyado. Yung tinatawag nilang occupational medicine. Yes. Mamaya pag-usapan natin yan. At makapili natin mamaya sina Dr. Giovanni Danca, Dr. Madeline Danca at Dr. Monet Acosta. Ang ating mista, ayan, Mista Chris Acosta. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:18. This time check is... Oras, Sister L. It's 9:31. At bago natin tawagin ang mga reports, ayan, batilan natin si Bossing Lito Berhel de Dios at si Ma'am Karen. At siyempre ang mga nag-champion sa bowling. Yes, lakay, Huwag natin palagpasin to. Ayan, sino ba mga nag-champion sa MBC, Association of Makati Industries 10-pin Bowling Tournament, Yes, at lakay, alam mo ba kung sino nag-champion dyan? Sino nag-champion? Ang Team MBC, Manila Broadcasting Company, headed by our station manager, Attorney Reggie Holarbar, as Team Captain Lakay. Nakailang strike ba siya? Alam mo, Lakay, tama, strike. Kasi Lakay, dati, di ba sumasali ako sa bowling tournament. Ang galing niya, Attorney Reg. Talaga.
hindi ka napakagaling. tinuruan. Ayan, At siya lang kayong nagturo sa akin noon nung hindi pa ako marunong mag-bowling. talaga? Oo. Ayan, Pero iba kasi, may pectus yung bola niya, may buhay. Ayan na, parang bola ni Efren Bata Reyes. May Hindi, pektos. si Pahingi Pomoseno lang. Parang iba yun, billiard yun. Billiard ba yun? Magkahalo. Yun ba yung bola niya na hindi pa umabot sa pin bumabagsak na yung mga pin? Sa hangin lang, Sa hangin. Iba lang kayo, pagka Ayan. may pectus ang laro mo, talagang magaling ka. Si mga members yan, batiin mo na kaagad. Batiin ko lang kay Ninang ko to nangunguna dyan si Ma'am Tess Solomon, si Sir Eric Lucero, Marivic Ferrer, Nonoy Balyon, Irving Lisondra, Danny Fria, Sally Panggito, at Jonathan Desina. Ayan. Gagaling ng mga bowlers sa mga to, ha? Ayan. Congratulations po sa ating Team MBC. Ala ba tayo dyan? Dummy. At siyempre, sandali lamang Giselle, grabe naman ha. Baka daw umabot ng 12 pesos per liter ang diesel. Maglalakad ka na lang galing sa inyo. Pambihira naman ha. Ayan, kailangan makabili yata ng drum ngayon. Mr. Bawal Chris yun, Acosta, Lakay. ha? Ganun ba? Para Hindi pwede mag-hoarding. Pero bago natin ipakilala natin mga bisita ngayon, hatawin mo natin ang mga report, Sister L. Eto muna Lakay, hanggang 12 pesos na taas presyo sa petrolyo. Kataas naman yan. Namumuro po yan sa susunod na linggo. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakay Sister L, nakaambangan yung malakihan taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo yan. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 3 piso hanggang 4 na piso yung kada litro ng gasolina. Maaari namang maglaro ng mula 10 piso hanggang 11 piso yung taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 11 piso hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Itinulak ito, sabi ng DOE, na muling paglala ng tensyon doon sa gitnang silangan na nagdulot ng pangamba sa posibleng supply disruption. Nakabatay pa lamang yung pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, kaya maaari pa itong magbago sa huling araw ng trading ngayon. Ngayong linggo, tumaas ng 2 piso 62 sentimo hanggang 4 na piso 62 sentimo ang kada litro ng diesel, habang piso naman sa kada litro ng gasolina. Pumapalo na sa hanggang 76 na piso 10 sentimo ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila, habang 70 piso at 77 sentimo sa kada litro ng premium na diesel. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Bayan. Kaya ngayon pa lamang mga ateng, full tank na nyo. Ayan. At report mula sa, eto, ano ang latest sa Senado, Sister L? Ito ang abangan natin, Lakay. Mainit, tibagan ito. Ha? Sino ang matitibag? Si NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano. Face off daw nila, Lakay. Aabangan yan sa susunod na linggo. RH28, Raymond Adpas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, ngayon pa lamang ay marami na ang nagbibilang ng araw sa mangyayaring face-off ni ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Ito ay sa nakatakdang pagtestigo ni Matibag sa impeachment court sa araw ng Martes dahil matapos niyang i-anunsyo na i-imbestigahan ng NBI ang umano'y anomalya sa New Clark City Sports Complex, ay nagtulungan ang magkapatid na Senador P at Alan Cayetano sa pagbatikos kay Matibag. Sabi ni Senador Alan ay nakahanda siyang maimbestigahan bilang dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PSCOC na nangasiwa sa 2019 SEA Games na nag-champion ng Pilipinas. Itinuring nitong isang uri ng harassment sa kanilang hanay sa Senate minority ang ginagawa ng NBI na sa kanyang paniniwala ay may basbas ang Malacanang at konektado sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Samantalang sa pinakauling payag naman ni Matibag, total ay mahilig daw magdasal si Senador Alan Peter Cayetano, kanya rin itong ipagdarasal. Ito si RH20, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Bayan.
Baring mga Alaska, ang NBI Director Melvin Edgar Hoover Matibag. Parang feeling ko lang kayo sarcastic yung ipagdarasal Ayan. Pero sa loob nun yan, isusunod na kita kay Marcoleta. Parang ganun dating. Ayan, report mo na kay Manang Milky. Ang malapit na lakay ang SONA at ang Batasan Pambansa naka-lockdown na simula sa July 23. Contingency plan sa security at kalamidad. Pinaghahandaan din. RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, simula sa July 23, naka-lockdown na ang Batasan Pambansa Complex para sa final preparations sa nalalapit na 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Itong iniulat ni retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Ito ng House Sergeant at Arms kung saan itinakda ang final walkthrough sa July 25. Sabi de la Cruz, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP at iba pang mga law enforcement agencies para sa security preparations. Sa ngayon, Anya, wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad pero hindi sila nagpapakampante. Dagdag pa ng de la Cruz, bukod sa kaligtasan ni Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng mga pupunta sa Batasan Pambansa, meron din silang mga contingency plan sakaling bigla ang magkaroon ng sama ng panahon o iba pang mga natural calamities. Narito si retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, ang hepe ng House Sergeant at Arms. As far as security and safety is concerned, talagang, primary consideration namin yun. No? So, we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon. Samantala, simula kahapon Lakay at Sister L, ipinadala na ang mga imbitasyon sa mga dadalo sa SONA. Una nang sinabi ni House Secretary General Teloy Basil, simple and low-key ang pagdaraos ngayong taon ng SONA. Sa kasuotan, simpleng barong Tagalog at Filipiniana dress at hindi long gown. Ako si Milky Rigunan, bukat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una Pilipino. Ayan, buti naman na wala ng red carpet dyan. Wala ng Simple fashion lang. show, Lakay. Samantala, report mo na kay Tina Nolasco, Sister L. Pagmumura at pananakot sa Facebook, ituturing na cybercrime daw yan, Lakay. Ayan, yung mga mahilig magmura sa FB. Ginawang, mga nanlalait, ginawang freedom wall ang Facebook, Lakay. Ayun po yan sa Supreme Court, RH9. Tina Nolasco, Tina. Sister L, itinaas ng Korte Suprema ang parusa laban sa mga mapapatunayang nagkasala ng psychological violence sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 kung ang pang-aabuso ay ginawa sa pamamagitan ng Facebook at iba pang social media platform. Sa isang resolusyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, binigyang diin ng Korte Suprema na ang paggamit ng Facebook ay tinuturing na paggamit ng Information and Communication Technology na pasok sa probisyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na may mas mataas na parusa para sa mga krimeng ginawa gamit ang teknolohiya. Nagugat ang desisyong ito sa kaso ng isang lalaki na napatunayang nagkasala ng psychological violence laban sa kanyang dating kasintahan. Sa kaso, nag-post ang akusado sa kanyang Facebook account kung saan tinawag niyang maruming babae at hayop ang dating kasintahan. Bukod sa pagbabanta na sasapukin ito kapag sila ay nagkita. Inulit pa ng akusado ang mga pambabastos sa comment section ng naturang post. Napatunayan ng biktima sa korte ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account sa tulong ng mga screenshot at testimonya ng kanyang mga kapatid na nakatanggap din ng mga mensahe mula sa parehong account. Dahil sa paggamit ng Facebook bilang instrumento ng pang-aabuso, binago ng Korte Suprema ang orihinal na parusang kulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 8 taon at 1 araw. Sa bagong hatol, itinaas ito sa 6 na taon at 1 araw hanggang 14 na taon, 8 buwan at 1 araw na pagkakakulong. Mananatili naman ang multang 100,000 at ang utos na sumailalim ang akusado sa psychological counseling o psychiatric treatment. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Dapat nagmamahalan. Ayan, may pinagsamahan naman, di ba, Dr. Giovanni? Ayan. Pagka ganun nagmamahalan, ayan, pagka nasyahan sa pagmamahal, di sabihin kailangan natural na init sa pagmamahal, natural na kaligayahan. Kailangan ine-express natin ating love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs, Kuyang Odi Japana. Get well soon, Kuyang. Ano nangyari sa'yo? Ha? Ayan, may lagnat laki ka na naman. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan, Dok, ha? Para kay Doktora, ha? Ayan. Kasi ginigising nito ang init niyang damdamin, making its night honeymoon. Para yung katabi mo, Dok, ayan, galing sa honeymoon yan. Ayun, nasa kanan mo, ayan. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa masuking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Ayan. Ito, susubukan na rin ni Senator Raffy Tulfo. Iba ine-endorse niya ha? Mabibili sa Mercury Drug, Watson, South Star, TGP Generic at iba pang mga butika. Kaya idol, Senator Raffy, ha? Ayan. Subukan mo rin ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Bakit na mag-break, Het? Ayan, pakialam natin itong mga bisita natin, mga doktor dito, ha? Ayan, mula sa Philippine College of Occupational Medicine, Dr. Giovanni Duncan ng Manila Doctors Hospital, Occupational Medicine. Doc Giovanni, magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga, Mr. Deon, Sister L. So thank you for having us today. Yes, Doc. So, with me also are distinguished members of our chapter, no? Ayan, Dr. Madeline Duncan ng taga Perpetual Medical Center pala ko sa Las Piñas, Doc. Ayan, Yes po. Ayan, Yes po, sir. Good morning po. Good morning, Doktora. At siyempre si Dr. Monet Acosta. Ayan, ang dating girlfriend ni Mr. Chris Acosta ng Asian Hospital. Hi, Doktora. Good morning. Good morning po. Ayan, dyan lang po kayo magko-commercial po muna tayo sandali. Alam niyo naman, ayan, katulad yan. Alam mo naman, hanap buhay namin sa mga commercial stations, Dok. Ang lifeblood namin dito ay advertisement, ha? Ayan, kaya pinapasalamatan namin ang mga advertisers. Tulad ng favorite ni Mr. Odi Japana, honeymoon herbal tea. Favorite niya ba yun, Lakay? Grabe ka, Sir Odi, Ngayon ko lang nalaman, Hindi, iba kape yun sa kanya. Oras, Sister L. 9:45. Number 1 na naman! Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. Maraming salamat. Good morning. Damdaming Bayan. At bago natin balikan ang mga bisita natin, mga doktor, Sister L, abay, batiin ko lamang si Mayor Amel Estabillo Cudal ng Santa Praxedes, Cagayan. Sabi niya, ang ganda naman ng music ninyo, friend. Ayan, sabi niya, reminding me of the past. Alin bang... alin ba? Yung pinapatugtog mo na yun? sobrang bago? Ayan. Yan ba yan? Pang Gen Z. Ganun Gen ba? Senior. Hindi na daw yan. Baka eto. Ayan. Yan ang music ng Mr. Chris Acosta. Ano ba to? Pang cabaret ba to, Mr.? Uy, grabe. Yung mga word mo, nagugulat ako sa'yo. Tatawa ito ng mga bisita natin, ha? Ayan, balikan natin sina Dr. Gio Danca, Dr. Madeline Danca at Dr. Monet Acosta. Ayan. Kausapin natin ang kanilang ang Vice President ng Philippine College of Occupational Medicine.
Kasi makoy maating pag-usapan po natin dito ang occupational safety. Ayan. Importante yan, Lakay. Yes. Lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa construction, sa mga pabrika, Lakay. Yan, dyan Kasi madalas yung ang health aksidente. nila masyadong risk. Ay, sinabi mo, ha? Ayan. At sila rin, delikado yung health ng mga doktor na Also medical kaharap yung mga field. sakit na may mga pasyenteng sakit, may mga pasyenteng may sakit. Ayan, si Dr. Giovanni Gigi Odangka, ayan, ang Vice President ng Philippine College of Occupational Medicine. Ako, Vice President, baka ma-impeach ito. Yan ang walang impeachment na Wala Vice na President, impeachment. Lakay. Ayan, Dr. Gio Dangka, sir, good morning po. Ayan, ano po ba itong occupational medicine at meron daw kayong mid-year convention sa October, Doc Gio? Yes, that's true. Pero I want to clarify one thing, baka ma-technical ako eh. Opo. I'm the Vice President of the PICOM Palm Chapter. PICOM. itself. Baka magalit yung National Vice President. Ma-impeach ka nga niya. Totoo. Ayun pala, Palm. May iba pala so yun. may chapter kasi may every chapter kayo. cities, regions, areas. Parang Rotary din, may mga chapter. Promote mo na si Doc Lakay. So anyways, going back to the question po, yung occupational medicine, actually it's a relatively new discipline ng medicine, which is hindi pa familiar lahat ng tao. Marami pang misconception about it. Pero in a nutshell, it is about taking care of our workplace relative to their workplaces. Kasi lalo na ngayon, iba na ang landscape ng pinagtatrabaho ng ating mga manggagawa, no? Climate, yung exposure nila to chemicals, meron tinatawag na ergonomics. Ngayon, pati yung mental health issues. Maraming mga bagay ngayon na hindi masyado nabibigyan ng pansin. Kaya, most of the time, it results to illness and even to the point na yung mga workers natin, they leave their workplaces. Or worse, merong mga disabilities. Kaya, ngayon, binibigyan natin ng pansin ito at gusto natin palakasin ang pag-i-implement nito, hopefully nationwide. Kaya, yun po. Pero Dr. Gio, ayan, speak about occupational safety, aling sektor ang delikadong trabaho na nagkakaroon ng aksidente, sakit, mga ganyan? Yeah, well, obviously, besides us as a healthcare, kasi whatever kind of hazard, you name it, meron sa ospital niyan. And we face it day in, day out. Akala namin mga doktor may immunity sa sakit, hindi pala. No, hindi totoo yan. Although we are the most difficult patients. So, obviously, yung mga nasa construction, syempre, by nature ng work nila, no? And yung mga nasa manufacturing, dahil sa exposure nila sa mga chemicals at kung ano pa yung meron dun sa site ng kanilang pinagtatrabahuhan. Sa mga factories, pabrika, Ayan, lalo siguro yung mga nasa, yung mga chemicals, mga sa mga laboratories, ganyan, di ba? Ayan na. So, Dr. Monet, ayan na, kailan po gagawin itong convention? Ano ang mangyari sa inyong convention sa October? Ayan na. Ano ang pag-uusapan na dito? Ayan na. At may mga imbitado, may mga espesyalista galing abroad o dito. Ano po ang mapag-uusapan sa convention na doktora? Pag-uusapan po ang mga bagong teknolohiya na kailangan ng mga doktor para sa manggagawa. Yun po, yung mga tungkol sa AI ba, Dr. Kasama siya. Mga AI. Yung mga bagong mga hindi pa, kasi ang nature ng trabaho namin sakop din yung mental health, sakop din ang nangyayari sa workplace, no, ang yun nga, ang AI. So, mga bagong topics na
kailangan malaman na rin ng mga doktor. Ayan baka robot na rin ang kailangan natin. Actually, meron na po. meron na po. Dito Opo. saan? Sa Pilipinas? Yung mga... Meron na pong nagdadala ng teknolohiya na yan Wow. dito. Pero meron na po na ang caregiver ay robot. Caregiver. Opo. Naku, mawala na hanap po yung mga caregivers natin. Akala ko lakay pati yung naglilinis. Kasi di ba may ganun, magugulat ko may naglilinis pala yung robot. Actually, meron din. Ganun. Lahat Meron ng ba? aspects ng kung paano meron na po. Baka mag-injection, robot na rin. Hindi pa yung lakay. Meron na. Opo. Ayan, ganun pala. Ayan, Doktora Madeline Dangka, Doktora. Ayan, so, yung mga ganitong mga nagkaroon po ng aksidente sa mga workplace, mga factories, sa construction. Ano po ba ang role ninyo rito? Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang napag-uusapan natin dito para katulad ng mga construction, yung lately, yung natatabunan sa mga construction, di ba? Halimbawa, kapag ka may gumuhulak. Paano mga safety ang dapat gawin yan na Dr. Madeline, ma'am? Usually po, pagka lecture po, dapat inform yung mga workers natin. May talagang, way communication po talaga dapat within yung kagaya namin sa mga safety health officers. And then, i-educate po natin yung mga workers po kung ano yung tamang gawin nila in times po na may mga ganyan, mga sakuna. Speaking of educating our workers po, sa inyo po, sa hanay po ninyo, paano po natin ma-disseminate yung information when it comes on occupational medicine? Para mas maging aware yung public na, nag-i-exist na pala to. May ganito pala. Paano po ninyo mapapalaganap yung info about this po? Mayroon po ba tayong mga programa, Doc Gio? Yes, that's the reason why the Philippine College of Occupational Medicine existed, no? So we're trying to strengthen the campaign for its awareness, pati nga yung pag-implement niya. And also to clarify, it's not only the workers that we need to inform, also the employers. Kasi there will be the ones who eventually will approve of these programs na gusto natin i-instill sa mga institutions. So, besides engaging different industries by giving lay fora, mga orientation, lectures, webinars, what have you, also we resort to IECs, Information, Education, Communications. No? So, we provide infographics, we use social media, and we give lecture even in schools sometimes. And we engage also local governments, especially sa kanilang mga workers. We provide, we have advocacy programs para makatulong sa kanila, especially those who cannot afford an organized occupational health service. At saka siguro mga employers sa Dr. Gio, dapat mag-participate sila dahil siyempre silang may number one na pananagutan niya kung may nangyari sa kanilang mga empleyado, hindi po ba? Member po ba sila na ng dito sa sa grupo po ninyo? May mga employers. Well, mostly yung PCOM, ang involved here are doctors. Pero of course, lahat ng institution related to work is under the governance of DOLE, mga private, diba? And DOLE is also governing workplace safety and health. Actually, PCOM is under these both arms, no? DOH and DOLE. Kasi nga, yun ang unique sa specialty namin. So, yeah. So, para partnership pala siya, lakay, para... Kasi we're looking at two things. The industrial aspect of it, pati yung clinical aspect of it. Ayan. Ang nakita ko rito, Doc Gio, ang theme po ninyo ay protecting all labor force through multifaceted occupational safety and health. Ayan, So, may collaboration, para ma-strengthen ang collaboration and promote innovative multidisciplinary approaches in advancing
occupational safety. Ano ba yung mga modern approach nyo ngayon na Doc Gio? Yeah. Bukod With sa regards to paggamit ng AI, mga robot. Yeah, besides that, yeah, I know. O yun na yan. Besides that, yun nga, na-mention mo yung theme, no? Today kasi, the workforce faces an increasingly complex risk, no, sa kanilang workplace. Gaya nga na-mention kanina, before it was just physical hazard and chemical hazard, pero ngayon, yun nga, meron ng mental health issues. Ayan, oo. Okay, lalo na after the pandemic, talagang dumami to the point na nagkakaroon tayo ng kakulangan sa specialist actually, no, to provide service sa mga patients. Then we have climate changes, di ba? Just recently, grabe ang panahon, painit na painit every year, no? Kaya dami nagkakasakit. And this poses a risk, especially sa mga workers natin na nasa field. And as what Dr. Monet mentioned earlier, yung ating mga technological transformation. Actually, not only AI, kasi if you will notice, during the pandemic and even up to now, naging very useful na rin ang telemedicine. Yes, so online. So that Online, also oo. gives a different set of risks sa mga providers nito. So actually, that one is still under study, how we will standard it, pati yung mga occupational risk that comes with it. Mahirap din yata yung online na yung telemedicine na kayo. Paano ka mag-injection? Consultation naman yan na kayo. ganun ba Parang yan? kung ano yung mga nararamdaman mo, yung ganon. So yung gusto lang sabihin, sir, nung team namin, to protect the workers, we have to encompass all industries across all sectors. Dapat lahat covered. And as you mentioned nga po, this requires comprehensive, multidisciplinary, and collaborative approach. Okay, Doktora Monet, sino ang pwedeng mag-participate sa convention sa October? Ayan na, mga doktor ba, mga employers, o sino po ang pwedeng sumali rito at paano sumali dito sa inyong convention para sa occupational safety, Doktora Monet, ma'am? Actually po, open po ito sa lahat na tulad po ng mga yung mga safety officers, nurses, and lahat po ng may concern tungkol sa employee. Actually, yun nga po ang gusto namin ma-reach bukod sa doktore na sana pati sila mag-attend kasi awareness din po para sa kanila Ayan, yung mga emergency responders. Ayan, oo. So, saan po gagawin itong convention niyo, Dr. Madeline, ma'am? Ayan, saan po gagawin itong convention? Saan po ang venue rito at paano sumali? Ayan, mag-participate kung gusto po nila. It will be PhilInvest tent at PhilInvest Alabang. And then, we have QR code for registration po. Nagpo-post naman po kami sa mga social medias and ano po yung mga pages na pwede pong bisitahin lalo po yung mga interesadong nakikinig sa atin ngayon? Philippine College of Occupational Medicine po. Sa Facebook po ito. Facebook po. Also, Okay. Ayan, email na. Ayan, pcompalm.cme at gmail.com. Ayan ang kanilang email address. Ayan. Okay, Doc Gio, may bayad ba ito? Paano? May fee ba ito? Fortunately, there is. Tulad dito sa amin, meron tayong mga safety officers dito sa aming kumpanya. Ayan. Because with this convention, no, I promise you, it will be rich in knowledge and information kasi we have a superb array of speakers and key opinion leaders. So talagang we encourage everyone who is concerned or committed to protecting the workers na mag-attend. Ayan, ayan. Kumusta po ang fee? Ayan, 100 lang. Kaya po ba ng Ilocano? Nilakay. Okay naman. Meron mga pre-registration fees naman Tsaka may mga special fees din. Okay. That one, we keep on posting them sa mga social media. You can see that. Sabagay, bali wala sa kanila yung mga fee, Sister El, dahil ang importante rito ay yung buhay ng mga empleyado natin. Yun ang importante. Kasi mas magastos yan kapag may nadisgrasya sa trabaho.
Ayan, okay, Doc Gio, ayan, imitan niyo po ating mga listeners, makinig sa atin na dumalo, ayan, sumali dito sa convention ng Philippine College of Occupational Medicine para po sa occupational safety. Yes, so thank you. On behalf of the PCOM PALM chapter, I would like to invite everyone, gaya nga sinabi ko, who are committed to protecting the Filipino worker to come and join us sa 27th PCOM Mid-Year Convention on October 8 to 10 that will be held at the tent in Alabang, Muntinlupa. So we encourage you to join because together we can strengthen occupational safety and health by, of course, sharing knowledge, sharing best practices, building meaningful partnerships, and creating a safer workplace para sa ating mga workers, no? So we're looking forward that in seeing and welcoming all of you. Ayan. Even the two of you invited. Oo, sige po, Hanapin Doc. niyo ako doon pagdating niyo. Sige, Doc. Sige, Doc. Dr. Giovanni Danca, sir. Ayan, Dr. Madeline Danca at Dr. Monet Acosta. Maraming salamat po at good luck sa inyong convention. 25th Mid-Year Convention. Nagaganap po sa October 8 to 10, 2026 sa may tent. Ayan, nasa nga ba ito? Ayan. Philinvest Tent, Alabang, Muntinlupa. Ayan. Maraming salamat po, Doc Gio, Doc Madeline, and Dr. Monet Acosta. Thank you at good luck po sa inyong convention. Sana Thank you. maraming umattend, ha? I At hope sana so. po ay maraming matutunan ang mga dadalo rito para sa kaligtasan ng ating Yes. mga empleyado. Ayan, sa workplace natin. Thank you and happy weekend. Ayan. Oo nga pala, Same with you. no? Weekend. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you, Dr. Giovanni Danca, Dr. Madeline Danca at Dr. Moneta Acosta. Ayan. Uy, mahaling hospital pa ito. Asian Hospital. Yes, pa si Dr. Lakay. Monet, ha? Manila Doctors Hospital, ayan. Perpetual Health Medical Center, dyan sa Las Piñas. Ayan, maganda umaga po sa inyo. Pang nakakaano, Lakay, pang nakaka-LL, luwag-luwag. Ayan. At yan po, mabiyan na kabuhan natin palatuntunan damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe, God bless. Susunod na presyon tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ingat-ingat, stay safe. Uy, bukas Spotlight, 6 to 7 p.m. At abangan po ang executive session na Ombudsman Boying Remulla. Ayan. Ano ang pasabog ng mga ito? Sana Lakay meron para meron tayong ganun ba? exclusive bukas. Ganun ba yan? Aabangan natin yan. He ain't heavy. He's my brother. Oras ganap na alas 10. So on we go. This time check is